Sa museyong ito naman nakadisplay ang National Historical Commission of the Philippines collection of cars ng mga dating Pangulo ng Pilipinas at ni-restore sa original condition. Ito naman yung sasakyan ni dating Pangulong Manuel Quezon. So kung mapapansin natin yung mga sasakyan nila before, parang ang lapad masyado. Pero in reality, ang kipot naman ng mga kalsada natin dito sa Pilipinas. So, paano kaya sila nagkakasya, no? Lahat ng sasakyan ng mga dating Pangulo ay nandito sa museyong ito. So, noong unang panahon, ito na talaga yung kino-consider nilang luxury cars. Yan na yung mga top car brands na dinadala. I think these are all from US, Europe, mga iba't ibang sasakyan na talagang ini-import dito sa Pilipinas para magamit ng mga Pangulo ng Pilipinas. Ito namang 1955 Cadillac, naging sasakyan ni dating Pangulong Magsaysay. Pero after nun, naging reserve car na lang siya na inabot pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa mga mararangyang sasakyan dito ay ang presidential car ni dating Pangulong Marcos. Kahit na 80s car ito, high-tech na talaga dahil merong keyless entry, digital gauge cluster at palamuting velour, magarang interior at embossed seats. Ang bongga, di ba? Pero magpapatalo ba si dating unang ginang Imelda Marcos? Syempre siya rin. Dahil naka 1960 Rolls-Royce Phantom 5 lang naman ang dating unang ginang. Ang mga gumamit din ng ganitong sasakyan ay sina Queen Elizabeth II at John Lennon ng Beatles. Ang sasakyan naman ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino ang unang Philippine presidential car na naka-bulletproof. 2 inches ang kapal ng salamin nito. Talagang hindi katatamaan ng bala sa loob. Sa mga gustong matuto at mahilig sa sasakyan, bisitahin nyo na ang Presidential Car Museum. Food trip ang hanap nyo? Napakaraming pwedeng pagpilian sa loob ng QMC. Sinubukan ko naman ang Coco Bistro dahil very interesting ang menu nila. Bestseller nyo? Bestseller po namin sa Coco Inasal, yan. Bangus Bele Salpicao. So, bigyan mo ako ng dalawang ganon, tapos isang ganon. So, itong in-order ko, ano siya, Coco Chicken Inasal. So, kaya Coco kasi yung atsara niya made out of coconut. Instead of your usual papaya, coconut yung ginamit. Pero tikman natin ha. Tignan natin kung anong lasa kapag ginawang atsara yung coconut. Malutong. Malutong din siya. Katulad ng sa papaya. Pero mas malasa siya. Medyo matamis. And, tignan nyo naman yung chicken. Napakalaki for its price. Sobrang sulit na sulit yung chicken na to. Chicken Inasal. Isa to sa mga bestseller dito sa Coco restaurant sa loob ng Quezon Memorial Circle. So ito namang isang dish, it's called Coco Bangus Salpicao. So it's not just your ordinary bangus. Meron siyang taste of salpicao through the sauce. Tikman natin kung ano ang lasa na bangus salpicao. So, yan yung sauce niya. Very thick and creamy with garlic chips on top. Usually kasi yung salpicao sa iba, masyado siyang maalat. Pero dito, saktong-sakto yung sauce ng salpicao. Perfect din siya sa bangus.
Hindi ko in-expect na okay din pala yung salpikaw sauce sa bangus. Kasi usually alam natin yung salpikaw, di ba, sa beef lang siya. Magandang invention ito. Congrats sa Coco Bistro. Must try din ang Coco Bangus Salpikaw. Plantito o plantita ka ba? Naku, sugod na dito dahil siguradong marami kayong mabibiling samut-saring halaman dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. May mga fruit-bearing plants and trees. Ito, malaki yung mga dayap. Pero nakabili na kami ng kalamansi dito sa Quezon Memorial Circle. Tapos, ang dami na rin naming na-harvest kasi magaganda yung klase ng tanim nila. Kaya, regularly, pag kailangan namin ng panluto, pang sausawan, meron agad kaming kalamansi. And bukod doon, meron pa kaming nabili na talong, meron din. Tsaka mga rubber tree, katulad nun. Meron ding iba't ibang klaseng halaman at mga bulaklak at meron ding pang herbs and spices. Marami kang mapagpipilian sa napakamurang halaga. Nalibot na natin ang Quezon Memorial Circle. Marami kayong pwedeng gawin dito kasama ang inyong pamilya. Pwedeng mamili ng halaman, pwedeng pumasyal sa playground at marami pang iba. Salamat at sinamahan niyo ulit ako sa isa na namang episode ng Publiculture. See you next time!